yung yung pagiging chismosa. Para marites ba? Para para nakakasira ng kasi yun yung pagsasamaan parang pag may halimbawa kahit wala ka naman sinabi, dagdagan kahit wala kang sinabi tapos yun, kakalat na ng kakalat tapos ikaw po yung mapapasama sa ibang tao. Kahit wala ka namang ginagawang masama tapos chinichismis ka na meron kang kahit wala naman. Pag nawala yun, baka siguro magiging maayos na lahat ng magkakasundo lahat ng mga Pilipino Pero kung sakasakali man lang sana, edi mawala sana yung ganong pag-uugali ng tao, magkakasundo tayo lahat, di ba? I think yung social stigma na dapat mawala is yung sa mga family. Usually yung usang-utang na loob and yung family member na may pera and sa parang sakto lang. Sa mga family members, halimbawa, itong particular na family na to, nakakaangat-angat, nakakaluwag-luwag. Tapos yung isang family member naman, let's say, saktuan lang, ganon. So parang pagka wala kang kasing pera, iba yung tingin sa'yo. Malayo sila sa'yo, parang ayaw nila sa'yo. Tapos pagka parang nagkaroon ka na ng pera or pag may pera yung taong yun, yan, bati-bate, okay. And yung isa naman, yung utang na loob kasi diba, hindi naman natin siya totally hinihingi. Parang, halimbawa, ikaw, mag-anak tayo. Tapos, parang kailangan ko ng help, pero nagkakwento na ako sa'yo. Hindi ako nanghingi ng help or ng favor. Tapos kusa akong mag-help. Pagtapos mo ako tulungan, tapos may na-achieve na ako ng something, one day, bigla akong manunumbat. Oo, manunumbat ka bigla. Tapos parang, sasabihin mo, dapat ganito, ganyan. Parang, hindi man obligated yung tao na tinulungan mo na magsupuli. Pero parang i-obligayin mo siya. Tapos parang, every time na may conflict kayo, parang i-bring up yung pagtulong mo sa kanya. Ganon. Siguro, mas magiging maayos yung mga pamilya. Parang, hindi sila magkakaroon ng away-away. Siguro, mas magiging close pa sila kasi walang ganung klase ng mindset. Kayabangan sa sarili. Kasi, magmayabang ka, medyo maraming asar sa'yo. Nagiging dahilan din ang away minsan pag mayabang sa sarili. Kung meron niyang mayaman talaga siya, pero hindi naman lahat ng bagay na mabibili ng pera. Yung pakikisama. Hindi ka mayabang, parang makisama. Hindi naman lahat ng mga naging vlogger mayaman talaga Di ba? Yung iba nga, nangingisda, di ba? Naghahanap buhay ng maayos. Kung wala kang maayos yung pamumuhay mo, wala kang yabang sa sarili, magiging maayos yung samahan ng isang komunidad. Kung walang mayabang, magiging maayos lahat pakisamahan. Para na kayo magkakapatid na pag-mayabang. Dalawa. Iba-iba ugali ng tao. Ang number one na pumapatay sa ugali ng tao yung inggit. Pag wala kang inggit, at least mamumuhay ka na maayos. Pero hanggang may inggit ka, kahit anong gawin mo sa buhay mo, pag-asenso, etc., walang mangyayari kasi andun yung inggit. Lahat na, pera o inggit sa itsura ng tao, okay, nakikita nila sa tao, inggit sa family, ganon. Bakit si Lucifer ganon na lang, yung inggit niya kay Jesus? Diba? Ganun yun. Hanggang may inggit, walang may tutulong ang inggit. Hindi sila makontento kung ano meron sa kanila. Binigay ng Diyos. So gusto nila, gagayahin ko yan. Kokopin kay Chora ni kanya kasi idol ko yun. Ngayon yung iba, ginagawa yung paraan, nag-iipon. Para pag nakaipon sila, gusto nila magparitoke, gusto nila mapansin. Gusto nila maiba yung itsura nila dahil nakaranas sila ng bully o etc. Kasi sa itsura nila. Kaya minsan iba, ganun nangyayari. O kaya, nagaan sila na magtrabaho ng maayos, pupunta sa ibang bansa, pupunta sa Korea, magpapaganda, para pag uwi na sa probinsya o kahit saan man, mapakita, oy, iba na ako, ganyan. Ganun yung ibig sabihin, pag may inggit. Social stigma. Ito ay isang negatibong pananaw
sa isang partikular na tao o grupo at ang kanilang kalagayan sa lipunan. Ang social stigma ay maaaring nakadirekta sa itsura ng tao, sakit na nakikita sa pisikal na anyo, mental state, relihiyon, kasarian, lahi, at iba pang katangian o kalagayan. Pero kung Biblia ang tatanungin, papaano nga ba maiiwasan ang social stigma at maging isang mabuting mamamayan? Kung Kristiyano ka, hindi ka lalabag sa utos ng gobyerno kung Kristiyano ka. Sabi sa Biblia, 2 ng unang Pedro, versikulo 13, kapatid na Daniel. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan. Utos ni Kristo yon, kapatid. Sa mga Kristiyano, pasakop kayo sa mga palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon. Magpasakop kayo sa mga palatuntunan ng tao. Hindi naman masamang sumunod tayo sa palatuntunan ng tao. Alang-alang sa Panginoon, sabi ng Biblia. Alang-alang sa Diyos. Gusto kasi ng Diyos tayo pasakop sa batas para mabuhay tayong tahimik at payapa. Huwag tayong pag-usigin ang batas ng tao. Sa unang Timoteo 2, ganito ating mababasa sa versikulo 2. Ang mga hari at ang lahat ng nasa mataas na kalagayan upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ayun, papasakop tayo sa mga hari, sa lahat ng nasa mataas na kalagayan para mabuhay tayong tahimik. Kasi kung hindi ka naman sapasakop, uusigin ka ng batas, ikukulong ka, di ba? Para mabuhay tayong tahimik, kung Kristiyano tayo, tinan mo nga si Maria at si Jose. Nagpasakop sila sa Imperyo Romano 2:1 ng Lucas. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanlibutan. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala bawat isa sa kanyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ni David na kung tawaging Bethlehem, sapagkat siya'y sa angkan at sa lahi ni David, upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. Mga kapatid, si Maria kagampan. Pero nung mag-uutos yung emperador ng Roma na si Cesar Augusto na patala ang mga tao para makuna niya ng buwis, kahit kagampan si Maria, laglakbay sila papunta sa bayan ni David sa Bethlehem. Kaya nga si Kristo doon ipinanganak sa Bethlehem Kasi doon na dinatnan ng panganganak si Maria, makasunod lang sa utos ng emperador ng Roma na si Cesar Augusto. Sumusunod ang mga lingkod ng Diyos nung araw. Basahin natin ang Biblia sa 13 ng Roma. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang, at ang mga nagsisisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Ayan, bawal salangsang tayo sa kapangyarihan, sapagkat yung mga kapangyarihan, binigay ng Diyos yan.